na ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Glory to Jesus! Hallelujah! Tunay nga muli, narito naman po ulit tayo sa pagkakataon na may bahagi po ang aral na nais ng Diyos na marinig po natin. Andito po ngayon tayo sa araw-araw na pagpapala, ang programa ng Panginoon na nais na patuloy na magpalago ng ating buhay espiritual at patuloy nating maranasan ang pagtatagumpay at pagpapala ng Diyos araw-araw. Sa araw pong ito, hayaan niyo pong ibahagi ko ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 118, talata 24. Ganito po sinasabi, "O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang." Ito po ay talatang nagsasabi na kung saan talagang napakahalagang harapin po natin ang bawat araw na punong-puno ng pasasalamat dahil ito nga po ay nagmula sa Panginoon. Kaya nga po, ang aking pong naging title para sa aking isi-share is The Power of Now. Opo, may kapangyarihan ang matutong mamuhay kung ano ang kinakaharap sa bawat araw. At yan po yung sinasabi. Sabi nga po sa ating wika, "O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang." Purihin ng Panginoon. At yan po ay maaari na po nating gawin agad ngayon. Ano po? Marahil itong ang pagpasok ng araw na ito ay medyo tayo ay nanlamlam, tayo po ay medyo pinanghihinaan ng loob. Pero narito po ang sinasabi po ng aklat po ng awit na tayo po daw ay magalak at ipagdiwang ang araw na ito. Totoo po, no? Sa bawat araw, sabi nga po, that this is the day that the Lord has made. No? At talagang dapat tayong magdiwang dahil yan po ang nais ng Panginoon dahil araw-araw sa ating kanyang mga anak at mga lingkod ay may inihanda siyang mabubuting bagay. Sa New Testament nga po, sa Matthew chapter 6 verse 34, ganito pong paalala ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po niya, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry for itself. Each day has enough trouble of its own." So, araw-araw may kanya-kanyang trouble, o may kanya-kanyang mga problemang dapat tayong kaharapin. Pero sabi nga niya, ito pinag-utos niya, no? "Therefore, do not worry." Amen? Dahil nga po, kahit matagal na tayong Kristiyano, naranasan ko po, no? Habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, ay talaga ng mga pagsubok ay minsan ay palaki rin ang palaki. Pero hindi po nito maalisan na po ang katotohanan na mas malaki ang Diyos na po nakasama natin sa buhay na ito. At kaya nga po napakagandang maunawaan kung ano yung mga dapat nating gawin para sa bawat araw na po na kumakaharap tayo ng bagong umaga, no? O bagong kalagayan na ating kinakaharap nga po, no? Kaya mahalaga po, sinasabi nga po na kinakailangan talaga mag-focus tayo sa bawat araw. Sabi po, sinabi nga, no, huwag mo alalahanin yung araw ng bukas at hayaan yung mag-alala yung bukas, no, sa kanyang sarili. Ang dapat po ngayon ay mag-focus na po at talagang magtiwala po tayo. Okay, siya po ay kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay at ito po pinasasabi ng Panginoon sa lahat po ng nakikinig ngayon, God will provide. Then, He will provide healing, He will provide finances na po. He will provide breakthrough at mahigit sa lahat, yung anointing po, no? Para lahat ng ginagawa natin ay may katagumpayan. Yan po, kaya magtiwala po tayo. So let go of worries na. No po? Let go na natin yan kung ano yung mga pag-alala natin. Lagi po natin itanim sa ating kaisipan. Meron tayong malaking Diyos. Talagang mahal na mahal tayo. At ang mahalaga lang po, talagang humakbang tayo ayon sa kanyang ipinagagawa. So, let go of worries. Na po, make the most of the day. Na po, kung ano yung nakalaan para sa araw na ito, no? Magtatrabaho ka ba? Gawin mo ang pinakamabuti sa pagtatrabaho. Kung ikaw'y mag-aaral,
aba'y pagbutihin niyo po, ano po, pagbutihin ang mga anumang bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung paglilingkod naman, kung sinabi ng Panginoon, humayo, aba'y ibuhos natin 'no, sa mga ministry 'no, na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Huwag tayong maging idle, na po, dahil ang pagiging idle daw ay isang magandang playground para kay Satanas. Talagang paglalaruan niya ang iyong buhay kapag ikaw ay nakatenga na lang o ikaw ay, nasa isang sulok na lang, ano po, sabi nga ni Bishop, Jay, baka nilalamok ka pa diyan. Naku po, mahirap po 'yan. Kinakailangan make the most of the day. Ano po, wala pong Kristiyanong tamad. Ang mga tinawag ng Panginoon at ako'y naniniwala at nakikinig ngayon, tinawag kayo ng Panginoon at alam niya, tinawag niya kayo dahil kayo'y mga kanyang mga masisipag na anak. Okay, so yan po yung mga pinapaalala niya. Then, next is yung okay? So, yung pagiging mindfulness po natin, engage na po, sabi, always in the present moment, okay? Paying attention to your thoughts, emotion, and surrounding. So, tayo po ay maging aware, tayo po ay maging bukas sa patuloy na pagpansin kung ano mga nangyayari sa paligid. Na po, wag na po tayong maituon na lang yung ating kaisipan doon sa mga bagay na mako-corner na lang ang ating mga sarili at hindi na tayo magiging produktibo pa sa mga dapat po nating gawin. So, alam niyo po, araw-araw no, ay may mga open opportunity, new opportunities na binubuksan ang Panginoon sa ating buhay. Kinakailangan lamang po talaga, number one is to pray. Talagang manalangin po, ano po? Talagang mag-aalala ka talaga sa kinabukasan, maging yung present na araw na kinakaharap mo kung hindi po daw tayo mananalangin. Okay, lalo na ngayon, tayo po ay may watchman anointing, na kailangang mapagbantay po tayo. Ano po? Dahil alam niyo po, ang gagawin ng Panginoon sa kasalukuyan ay pagpapatuloy ng mga darating na araw na makikita natin na po na pabuti ng pabuti ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Okay, so yan po yung sinasabi ng Panginoon na kinakailangang bukas, alerto ang ating mga kaisipan tungkol sa mga nangyayari rin sa ating paligid. Upang sa gayon, yung mga bagay na maaring hindi mabuti, parating pa lang, ano po, maaagapan na natin. Makakapanalangin na tayo at hindi na matutuloy ito. Ano po, sabi nga po dun sa isang napakinggan kong mangangaral, i-confront na natin, wag na nating hintayin lumapit pa yung mga problema. Tayo na mismo ang umatake ngayon upang sa gayon ay hindi na siya makarating pa, hindi na mangyari pa yung gusto niya, kundi tayo po ang tunay na magiging mananagumpay. Na po? At mararanasan natin talaga ang magiging bukas ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi minsan, yun nga po, meron tayo kasing ego na tinatawag, no? Yung medyo attached tayo kasi dun sa alam nating itong alam kong tama, ito yung mga pinaninindigan, ito yung ating ipinaglalaban. Yan po mismo yung meron tayong ego na pinanghahawakan sa ating sarili, no? Na lagi mong bina-validate yung iyong sarili na magaling naman ako mahusay naman ako kaya ko 'to. No po? At kaya kong kontrolin yung ganitong bagay dahil matagal na ako dito Marami na akong experience tungkol sa bagay na ito. Alam niyo po, talagang ang Diyos lang ang nakakaalam ng mangyayari, mga susunod na mangyayari ng ating buhay. At wala pong nangyari sa atin na hindi niya ipinahintulot. Kaya para maiwasan natin ano po, na ang kaaway ay umatake at guluhin tayo, guluhin ang ating buhay, yung ating mga ginagawa, yung ating pamilya, yung ating paligid, lalo-lalo na po yung ating sarili. Napakahalaga po no, na ipagtiwala po natin sa soberanya ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya purihin ng Panginoon. Isa pang karagdagan siguro, ito po yung sinasabing accept the present moment as it is. No, kung ano yung nandyan, huwag po tayo magdamdam. Kung hindi man maganda yung dumarating sa ating buhay, tanggapin po natin. Ano po? Tanggapin po natin na sa kabila ng lahat ng mga bagay na nangyayaring ito, ano po, or without judgment or resistance, ano po, huwag po nating guluhin ang ating mga pag-iisip na nagsasalita tayo no, ng negatibo. Ano po, sinasabi natin, bakit ba kinakailangan mangyari sa akin ito? No, bakit hindi sila? Wala naman silang kinikilalang Diyos. Bakit nangyari sa akin ito? Pero sabi po ng Biblia, magtiwala tayo, tanggapin po natin na po na ang Diyos ay hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. At karagdagan pa, para hindi tayo nag-aalala at sa araw ng bukas at maranasan natin kung ano yung kapangyarihan ng ngayon,
no? Yun po yung ating inner transformation, okay? Mag-focus daw po tayo, no, na ma-transform yung ating kalooban, yung ating puso. Kaya si Haring David, ang panalangin niya, "Create in me a pure heart." Ano po? At dito po natin makikita, no, na yung ating magiging judgment, yung ating magiging decision making, yung ating magiging mga planning na po ay magiging matagumpay. Dahil alam po natin, araw-araw sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Dito lamang po natin mararanasan yung deeper sense of peace, ano po? Yung kapayapaan, yung contentment, ano po? At kagalakan sa ating mga buhay. Yan po, kaya napakabuti ng Diyos that He is the same yesterday, today, and forever. At yung ngayon, alam ni Lord kung ano po yung pinagdaraanan natin. Alam ng Diyos kung ano yung nais niyang, He's the potter and we are the clay. Siya po yung humuhubog ng ating mga katangian at ng ating buhay. Kaya kung ating pong ipagkakatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay sa ating buhay, sa totally surrender, di ka nga, walang dahilan na hindi siya makakakilos sa atin. Kaya ngayong araw na ito, hayaan niyo pong anyayahan ko kayo sa panalangin. Aming Ama sa langit, sa tulong niyo po, Banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na Lord, binuksan niyo po ang umagang ito, o maging ang simula ng araw na ito, Panginoon, na ipinapaunawa sa amin na ikaw ang Diyos na nagtataglay ng iyong kapangyarihan ngayon, Panginoon. Kaya tinatas ko po ang bawat isa na nakikinig, anuman po yung kanilang kinakaharap, anuman yung kanilang transaksyon, anong kanilang mga tungkulin, at anuman ang mga dapat nilang isaayos ngayong araw na ito. Dalangin ko po ang inyong pagsama sa bawat isa sa kanila. Lord, nilalahid ko po ang inyong banal na dugo sa buhay ng bawat isa. Pakaingatan niyo nga po sila, Panginoon, at hayaan niyo po, Panginoon, yung power ng mga word na lumalabas sa kanilang bibig about today, Panginoon, ay tunay ngang mapangyari, O God. Lord, nagdideklara po kami, Panginoon, na ito ay isa sa mga pinakamatagumpay na araw ng aming buhay patungo pa sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Lord, pinupuri ka namin at tunay na pinasasalamatan maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat po na kayo po'y kikilos sa kalagitnaan ng kanilang sambahayan upang maranasan nila, Panginoon, na tunay ngang kay Kristo may pag-asa at walang talunan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa araw na ito. Ito po ang aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, at ang lahat ng pinagtagumpay ng Diyos ngayon at sa darating pang panahon ay magsabi po ng Amen. God bless you po, at hayaan niyo po sa muling sa susunod na pagkakataon, makapagbahagi muli ang inyong likod sa darating na panahon. God bless po and shalom!